Mga kumartes, today is October 31. Papunta nga pala kami ngayon sa Memorial. Dati kasi mga kumartes, November 1 talaga kami napunta sa sementeryo. Yun nga lang mga dzay, napaka-traffic pag November 1. Pero ngayon nga, October 31 pa lang, napaka-traffic na. So sina kuya pala, umuna na kasi ang daan nila is sa Metropolis. Doon yun sa subdivision, doon walang traffic. Kaya ayun, nauna na sila at hindi sila na traffic. Sa mga oras na to, kanina pa sila nandun, kami ngayon nandito pa sa traffic. Mga kumartes, 3 hours lang yung tulog ko ha, kaya naman ayan inaantok na ang person. Dinala ko nga pala itong portable na unan namin. Ito nga pala yung binili ko kay Kurt, pero meron pa akong isang dala na portable na unan din. Alas 5 nga pala ng hapon kami umalis. At ayan, ginabi na nga kami dito sa kalsada. Syempre, nagbaon na din ako ng tumbler in case na uhawin. Isang oras nga kami sa traffic. Yung asawa ko nga ay nagiinit na nga yung puwet dito sa tricycle. Kaya kada titigil yung tricycle, bumababa siya. Kita niyo naman ang style. Ganyan na nga lang yung ginagawa niya kasi parang hindi umuusad yung traffic. Hindi na nga daw nilagyan ng sidera para daw hindi mag-traffic. Yun nga lang mga kumartes, lalo atang nag-traffic. October 31 pa lang yan mga kumartes ha. Ano pa kaya bukas? So habang nagmamaneho yung asawa ko syempre may yosi break. At ayan, humihingi ng candy. Buti na nga lang at meron nga akong dala dito sa aking wallet. Nakalimutan ko nga lagyan ng madami. Binabaon ko nga para to sa trabaho kaya naman kakaunti na. So sa may highway traffic, pero nung nakaliko na kami sa papuntang Memorial hindi na. At finally andito na kami mga kumartes. Siguro mga 6:30 o magsi-7 na to ng gabi. Yun pa naman mga pagkain naandito, dala namin. Bali, 2 tricycle nga pala yung dala namin at naandun nga yung mga pagkain. Tapos dito sa loob ng Memorial, dati yung mga tindang pagkain nasa labas, ngayon nandito na sa loob ng Memorial. Mas maganda naman yun kasi hindi natatawid ng kalsada. Yun nga pala sa Metropolis, 4 wheels lang yung pinapadaan. Kotse nga pala yung dala ni na kuya, kaya nakadaan sila doon. Ang dala namin, 3 lang yung gulong. So next year, padagdagan nga natin ng isa para maging 4. Charot. Bali, ang kasama ni kuya ay si Mother, si Dawen, at saka si Kurt. Sina ate naman, jeep yung dala nila kaya makakadaan pa rin sila sa Metropolis. On the way na nga din sina ate, papunta nga din dito. So sino ba yun lagi namin binibisita dito sa Memorial? Walang iba kundi si Tatay Dado. Si Tatay pala ay namatay nung 4th year high school ako. Nagkasakit nga pala siya noon at napa-confine. Eventually, sa ospital na nga rin siya binawian ng buhay. So nung mga panahong yun, walang-wala pa naman kami noon. Tapos gusto namin sa magandang libingan si Tatay nakalibing. Kaya sabi namin kahit mahal sa Memorial na lang, ang kaso nga wala kaming pera. Bali nakaburol si Tatay noon sa likod ng simbahan sa chapel doon. At dahil nga tauhan si Tatay ni Mayor Amante, dininig ni Lord yung dasal namin. At itong pinaglilibingan nga pala kay Tatay dito sa lupa na to ay kina Mayor Amante nga pala to. Lahat nga pala ng mga naging tauhan ni Mayor, ng mga loyal ay naandito dito nakalibing. Tanda ko pa nga noon, sabi ni Tatay mag-aalaga pa daw siya ng mga apo. Yun nga lang kahit isa wala na siyang naabutan. Kaya naman itong mga anak namin hindi nga nakilala si Tatay Dado. Naku, kung buhay lang yon, lahat ng apo is spoiled kay Tatay. Sa amin pa nga lang magkakapatid spoiled na kami. Paano pa kaya kung naabutan pa ni Tatay yung mga apo niya? Sa amin pa naman magkakapatid, ako yung pinaka-spoiled kay Tatay. Dalaga na nga ako pero baby pa yung tawag sa akin. Pero buti na lang yung mga kapatid ko hindi nagseselos. Lahat naman kasi si Tatay noon kapag kami gusto kami binibigay. Kumbaga nung maliliit kami, hindi talaga kami nakaranas ng hirap. Kahit papano yung mga gusto namin nakakain namin noon. Bali yung mga building na project ni na Mayor noon, sina Tatay yung gumagawa. Kaya naman yung trabaho ni Tatay, si Kuya nga pala yung nakamana. So yung inaway na namatay si Tatay, meron din palang purpose. Na yun nga, sabi natin hindi natin alam kung ano. Pero dadating yung panahon na malalaman natin kung bakit. Kasi dahil kung hindi naman namatay si Tatay, hindi rin naman matututo si Kuya sa trabaho kung ano yung ginagawa ni Tatay dati. So si Kuya, nagsariling sikap siya kung ano yung mga ginagawa ni Tatay dati, kusa siyang natuto. Nung panahon pa naman na si Tatay namatay, si Kuya kagagraduate lang ng college. Tapos ako naman 4th year high school, magka-college naman ako noon. Tapos si Dawen parang mga 2nd year high school ata noon. Tapos si ate naman parang caregiver naman ng mga panahong yun o nag-aaral siya ng nursing. Akala ko nga noon hindi na ako makakapag-college So yun, nung namatay naman si Tatay, thankful pa rin sa mga tauhan ni Tatay na hindi si Kuya iniwan. Dahil yung mga naudot na project ni Tatay noon si Kuya ngayon nagdiretso. Pero dumaan din yung panahon na talagang walang-walang trabaho. Dahil nag-uumpisa pa lang nga si Kuya noon, syempre hindi pa siya kilala. Hanggang sa yun, natuto si Kuya kung paano mag-estimate, kung paano mag-handle ng mga tao, kung ano yung mga dapat na gagawin sa trabaho, lahat alam na ni Kuya ngayon. Sobrang bait pa ni Kuya sa mga tauhan, kaya yung iba inaabuso naman. Si Tatay kasi nung nabubuhay pa, sobrang bait din sa mga tauhan, kaya hindi siya iniiwanan. Lagi ding may pa-swimming si Tatay nun sa mga tauhan niya, kaya nasanay kami nung maliliit kami na lagi kami may swimming. So kung ano lang yung ginagawa ni Tatay dati, yun yung na-adapt ni Kuya, kaya ganun din yung ginagawa niya. Kasi nga nakalakihan na namin yung ganon.
ngayon. So kung iisipin natin no, kung si tatay ay buhay ngayon at hindi namatay, ano kayang profession ni kuya? Ano kayang trabaho niya? Tutulad din ba siya kay tatay? O hindi natin alam kung nasa saang trabaho siya ngayon. Kasi syempre kung buhay si tatay, siya pa rin yung magmamanage ng construction. Baka si kuya ipasama-sama lang din at hanggang ngayon hindi pa rin natututo. Diba? Kahit masakit yung pangyayari na nawala si tatay, may purpose naman. So dito nga mga kumartes, nagtayo na si na kuya ng tent para mailatag na nga yung mga pagkain kasi nga mga gutom na kami kasi nga inabot kami ng traffic sa daan. Eh yung mga pagkain dala namin kaya ayan, ngayon nga lang nakakain. Bali yung tent nga na binili ko na dapat sa swimming ngayon nga nagamit. Maya nga sina ate nga inaan dito na din at sabi nga namin ay kumain na din. Medyo na traffic lang din sila ng bahagya. So ang dala ni na kuya may pansit, may spaghetti, may siomai, may pritong manok at syempre may alak. Charot. In-order din si ate Jen na puto at saka kutsinta. Si mother naman nagluto ng tokpat baboy. Syempre hindi mawawala kay mother yung nilagang saging na saba tapos itlog na nilaga. Kami naman nagsaing kami ng madaming kanin kasi nga syempre yung mga bata baka gusto kanin. Tapos kalderetang manok yung ulam na dala namin. At ayan si Kurt dito na nga kumain sa loob ng tent. Dala ko nga din pala yung electric pan na merong kasama na ring ring light. I-charge ko nga pala yan ng kaunti bago nga kami umalis. Dinala ko nga yan tent para pag magpahiga-higa kami mamaya kahit pabuka-buka ka hindi kita. Dito naman sa memorial mga kumartes marami namang CR dito. Kaya yan pagkatapos namin kumain niyakag ko si mother na umihi kami. Meron din dun sa dulo kaya lang sobrang layo kaya dito kami sa medyo malapit. So ngayon nga mga kumartes kakaunti pa yung tao dito sa memorial. Bali naglabas na nga si mother ng barya kasi may bayad na ang ihi dito 5 piso. So dito nga sa memorial mga kumartes kalimitan kapag ka October 31 nagtatayo lang yung iba ng tent. Tapos kinabukasan sila nabalik. Dati ganun yung ginagawa namin dahil nga sobrang traffic 31 na lang kami napunta. Tapos sinati dyan naman yung hipag ko. November 2 naman sila napunta doon sa kanilang nanay at tatay. Para nga iwas nga din sa madaming tao. Pagkatapos naming umihi syempre bumalik na ulit kami ni mother. Buti na nga lang mga kumartes ipinagbigyan kasi nung tanghali umulan. Ngayon nga hindi. Dahil kung naulan mga kumartes sigurado mapapaaga talaga yung uwi namin. Kalimitan kasi mga kumartes madaling araw kami nauwi mga alauna. Pagka naulan minsan alas 11, alas 12 nauwi na kami. Dahil nga nakaulan na kanina maganda ang panahon ngayon. Dahil nga 31 ngayon kita nyo naman kami pa lang yun nandito. Dati kapag ka November 1 kami napunta dito marami na kaming katabi dito. Tapos ayun nga walang space tapos siksikan pa. Pagka ganito wala kaming kaagaw. Kaya itong tent dito sa wala pang nakatayo dito namin inilagay. Di pa pala ako kumakain mga kumartes. Kanina pa chow-chow lang ako ng mga pagkain. Dahil nga nakaramdam na ako ng gutom kumuha na nga ako ng pansit at saka manok. Hindi ko kasi feel magkanin kaya naman ito na lang yung kakainin ko. Bali wala pa nga dito si Nati Jen at saka si Kuya Nash. Dahil meron nga palang ginanap na trick or treat doon sa Joel Town kasali sila doon. Naka-costume nga pala yung mga bata at nag-ikot-ikot sa mga bahay kaya yun ang dami nilang candy. Tapos syempre yung pinakamagandang costume merong premyo. May mga nag-sponsor nga pala sa premyo. Kaya sabi namin malamang taon-taon meron na nga ganun. Tapos ayan tamang-tama nagiinom si na kuya may dumaang nagtitinda ng chicharon. Gusto ko din kaya nagpabili ako sa asawa ko. Wala kasi akong dalang pera. Kumuha nga pala ako sa bag niya nakita ko 150 na lang yung laman kaya sabi ko naghihingalo na yung kanyang bag. So yun lang pala yung akala ko kasi yung kanyang pera tinatago-tago pala niya. At dahil dyan mamaya magtuturo tayo charis. Pupunta tayo doon sa mga nagtitinda mamaya titingnan natin kung anong masarap na makakain doon. May baon nga din pala kaming rambutan kasi pinasaid na ni mother yung mga bunga doon sa aming rambutanan. Buti na lang at hindi pa masyadong hinog na hinog kasi ayoko talaga nung medyo may mga tubig na. May mga dala nga din kaming mga portable na ilaw kagaya nito. Tapos si Darwin may dala din na dalawa kaya ayan meron kaming ilaw. Ayan May 9, 2006 nga pala si tatay namatay. Tapos ngayong November 9 magbe-birthday naman siya. So si tatay pala senior na dapat ngayon. Katapos ko nga palang kumain mga kumartes tinatawag na ako ng higaan kaya naman nagpunta na ako dito sa loob ng tent. Ito nga palang binili kong electric pan pang camping tent talaga. Dahil may kasama na siyang ilaw tapos at the same time electric pan na din. Itong tent na nabili ko may kasama na sa dyang hook sa gitna. Tapos itong electric pan naman ilalagay mo lang at nakabitin na ganyan. So kahit papano may hangin tayo dito sa loob ng tent at hindi masyadong mabanas. Pero wag kayong mag-expect na sobrang lakas niya. Tama lang na magkaroon ng hangin yung loob. Pero mas masarap pa mahiga dito sa may labas kasi mahangin talaga. May mga dala nga din pala kaming higaan kagaya ng insulation. Mahaba nga pala yan kaya ayan nakahiga si na ate. Pagkatapos nga palang kumain di syempre nagpapahindag ng alak ang mga are. Meron nga pala silang dalang malaking cooler di ba? At doon nakalagay ang kanilang pampagana charis. Dito nga pala sa pesto namin wala talaga siyang ilaw. Kaya medyo madilim pero may mga dala naman kaming mga kandila kaya pwede na yan. Marami naman kaming dala mga portable na ilaw kaya hindi naman kami siguro aabutin din ng lobat. Dito nga sa baba
baba ay makikita mo rin naman na may mga ilan-ilan na rin na mga nagpupunta dito. Kanya-kanya na nga rin ang tayo ng tent para nga in case na umulan ay may masisilungan. Dito nga sabi ng asawa ko, bibili lang daw siya ng sigarilyo. Sabi ko ipasama ako. At sabi ko ako'y magtuturo at wala nga akong dalang pera nga ni. Sinasadya ko talaga yung para hindi talaga ako gumastos. Charis. Dito naman may mabibilhan kayong mga pagkain. Meron dito mga shawarma, may milk tea, merong tokoyaki. Ang hinahanap ko talaga mga kumartes yung kakaiba. Busog na naman ako pero in case na wala akong magustuhan, hindi naman ako bibili. May mga tinda rin dito pizza kung gusto nyo. Ito na nga, nakakita kami ng nagtitinda ng tiramisu. Hindi pa kasi ako nakakatikim yan mga kumartes, promise. Nakikita ko lang yan trending online pero hindi pa talaga ako nakakatikim niyan. Kung tutuusin naman mga kumartes, madali lang gumawa niyan. Kayang-kaya ko nga gawin yan as in now na, charot. Kaso ako'y tinatamad kaya ayan, bumili na lang tayo at nang makatikim. Alam niyo ba yung asawa ko mga kumartes, basta may pera yan at tinanong ako kung gusto ko, ibibili talaga yan. Kahit pa yan ay mahal, pagka gusto ko, bibili yan pag may pera. Sabi ko nga sa kanya, mahal. Biruin nyo, 220 yung pistachio na may katayfi. Hindi pa ako nakakatikim noon, kaya kung gusto ko daw, ayun, di binili niya. Isang slice lang naman para matikman natin kung masarap. Kanina nga yung mga bata nawawala, kasunod na namin na andinin na rin. Mga naggagala din okay lang naman kasi hindi naman siya lalabas ng kalsada. Tapos sinanong na din ng asawa ko kung anong gusto nila, milk tea daw. Kaya lang si Kuya Nash ayaw kasi hindi daw siya nagmi-milk tea. Mura lang naman yung milk tea dito, 59 at saka 69. Kaya kayang-kaya ng budget nyo. So dito nga ni-ready na ni Kuya yung ating order. Tiramisu siya na may kasamang pistachio at katayfi. Diba? Yan kasi yung nagte-trending na Dubai chocolate. Yung may pistachio at katayfi. Gusto kong tikman yung dalawang yun. Kung masarap ba talaga, kaya ayan, huhusgahan natin pagdating natin doon sa ating pwesto. Meron naman sila dito tigo 180 lang. Biscuit at saka yung plain na kanilang tiramisu. So diba, isang slice pa lang ang mahal na. Pero dahil nga trending, syempre, tikman natin, subukan natin kung masarap. Syempre, honest review lang tayo dito mga kumartes. Hindi naman kasi to sponsored. Syempre, pag sponsor, sasabihin natin masarap. Pero pag sariling bili, syempre, honest review. So habang nag-aantay kami kasi may order pa milk tea itong mga batang ito. Yung may mga tinda nga ditong pagkain, kanya-kanya nga pala sila dito ng latag ng mga upuan, tapos may mga lamesang maliliit. Kaya yan, pwede kayong mag-relax dito. Tapos nandito pala sa gilid yung vlogger na si Tikman Moto. Moto vlogger din pala siya at saka nagbablog din ng mga pagkain. Gustong-gusto nga magpa-picture ni Kurt kaya lang nahihiya. Kaya sabi ko sa kanya, kukuhanan ko na lang siya ng video. Gustong-gusto nga niya magpa-picture dyan, nahihiya lang. Sabi ko nga sa kanya, sa akin na lang magpa-picture. Vlogger din naman ako, charot. So gustong-gusto talaga niya magpa-picture dyan. Nakikita nga daw niya, nagbibigay pa daw yan ng sticker. Pinakita pa nga niya sa akin na nakafollow nga daw siya dito. So around San Pablo nga din pala siya nagbablog. So sana lang bukas uli hindi umulan. Kasi maganda talaga magtambay-tambay dito tapos mag-chill-chill lang. So ayan, pagkatapos nga dumating nga si Kuya, dala-dala nga pala yung order namin na milk tea. Pari si Ate Pia, si Basti at saka si Kurt lang yung may order na milk tea. Si Kuya Nash naman ay hindi daw siya umiinom ng milk tea. Mas matakaw talaga sa tubig yung batang yan kaysa sa mga ganitong inumin. Paalis na nga kami niyan at si Kurt nga hinayang na hiyang kasi hindi siya nakapagpa-picture. Pero pagkadating nga namin doon sa pwesto namin, bumalik ulit sila para makapagpa-picture at ayun nga, binigyan pa nga siya ng sticker. Pagdating nga namin dito, syempre, tinikman ko na agad itong ating in-order na tiramisu. So mga kumartes, honest review talaga ha. Ewan ko ba, yung ating panlasa hindi pang mayaman. Masarap naman siya para sa akin kasi hindi ganun katamis. Yun nga lang kung papipilian ako, ito o Graham, mas pipiliin ko talaga yung Graham. Yung tipong isang Tupperware ng Graham kaya kong ubusin. So nung natikman ko nga to, siguro tamang tikim na lang at hindi na nga ulit ako bibili nito. Syempre alam ko na rin naman yung lasa at isa pa nga, napakamahal. Okay na sana, kaya lang napakatigas nung nasa ibabaw. Tinanggal ko na nga yung chocolate sa ibabaw kasi masisira talaga yung pinaka-tiramisu niya. Pinatikim ko din sa mga bata at ayun nga, nakaisang tikim lang din sila. So para sa akin masarap naman siya, pero ito yung tipo ng pagkain na hindi ko na uulitin na bilhin. Tama na sa akin yung nakatikim ako ng isang beses pero para ulitin pa hindi na. Mas lamang yung cream niya kaysa dun sa tinapay. Unlike sa Graham na kapag ka talagang in-slice mo, lahat may tinapay kang matitikman. So ayan, maya-maya si Kurt nga bumalik na dito at ayan, binigyan nga daw siya ng sticker at itatago nga daw niya to. O diba, nakapagpa-picture na, nabigyan pa ng sticker. So dahil nga ayaw na ng mga bata, ipipilitin ko nga ubusin to. Kahit pa nga busog na busog ako kasi nga sayang, ang mahal. Si Kurt nga ay nakadalawang tikim nga din. Pero siguro kung nagustuhan nila to, baka ubus na to kanina pa. Nung mga bandang alauna na nga mga kumartes, sinupi na nga rin yung tent na inilagay nila kanina. Inaantok na rin kasi ang mga bata. Tapos si mother nga ay nakatulog na din, pati na rin si Ate Jan ay nakatulog na nga din dito. Yung mga pagkain nga ay nailagay na nga din sa sasakyan. Tapos ang iiwanan na lang namin dito yung mga dala naming karton na panlatag. Tapos yung ipit pa nga ni Ate Pia ay nakuha nga ni Ate Jen.
natin. Ito siguro yung ipit na kanina pa hinahanap ni Ate Pia. So bago nga umalis, inayos na muna namin itong libingan. Sinampay na nga din namin sa pader yung karton para bukas kung sino man yung pupunta dito, meron silang panlatag. Nagpaalam na nga rin kami kay tatay. So pag hindi nga kami nakakapunta dito, kadalasan nagtitirik na lang kami ng kandila sa bahay. Inakay na nga ni mother si Kuya Nash kasi nga kakaidlip lang yan, baka matumba, inaantok na. Dito na nga sumabay sa amin si mother, dito naman ako sa likod ng tricycle uupo. Bali yung motor ni Ate Jen, si Dawi na lang yung nagdala. Tapos dito naman sa isang tricycle, si Luloy naman at saka si parang Johnson. Tapos doon naman sa kotse, si Kuya Nash, si Ate Jen at saka si Kurt. Sina ate naman kanina pang alas 11 nakauwi. May mga kasama kasi sila ate mga bata, kaya maaga silang mga umuwi. So yun lang naman mga kumartes ang ganap natin for today's video. Thank you for watching. Bye!